A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah po ay ipagpatuloy natin ang ating mga nasimulang talakayan patungkol sa Tauhid al-Muyassar, at inshallah po sa mga oras na ito ay tatalakayin po natin ang kahulugan ng La ilaha illallah. La ilaha illallah, inshallah po kukuhanin po natin ang kahulugan nito at ang mga haligi nito. Okay, so alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sinuman ang hindi Muslim na nais niyang yakapin ang Islam ay wala siyang ibang unang gagawin kundi ang tinatawag na sumaksi. Sumaksi na wala ng ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at sumaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. Na kung kaya ang paksa natin ngayon ay dito po napapaloob ang pagbanggit ng La ilaha illallah, wala ng Diyos, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Nakagaya po ng makikita natin sa ating screen sa ngayon, makikita po natin dyan ang nakasulat ang La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. So dito po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat po nating malaman ang tunay na kahulugan nito. Ngunit bago pa yan, ay babasahin natin ang mga batayan nito. Ano nga ba ang batayan nito mula sa Quran? So sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng Quran, sinabi ng Allah, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumetistigo ang Allah na siya ang bukod tangi na ilah. Okay, ibig sabihin ng ilah o Diyos na karapat-dapat sambahin. Na siya lamang ang bukod tangi na may karapatan nito, at kasabay ng kanyang pagtestigo ay ang pagtestigo ng mga anghel, at maging yaong mga nagtatangan ng kaalaman ay sinaksihan ang napakadakilang bagay na ito, ang kanyang kaisahan, at sa kanyang pananatili sa pagiging makatarungan sa kanyang mga nilikha. Walang sinuman ang bukod tangi na may karapatan at karapat-dapat lamang sambahin kundi siya. Sino ang Allah? Na siya ang Al-Aziz, ang kataas-taasan at punong-puno ng karangalan, na ganap na makapangyarihan sa lahat, na walang sinuman ang makapipigil sa anuman na kanyang nais, na ang Al-Hakim, ang ganap na maalam sa anuman na kanyang mga sinasabi at mga ginagawa. So ibig sabihin pala nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa batayan na binanggit natin ay tumitistigo mismo ang Allah na siya lamang ang bukod tangi na Diyos na karapat-dapat sambahin, maging ang mga anghel, maging ang mga taong naghahawak o nagtatangan ng kaalaman, ay siya lamang, sumasaksi sila na siya lamang ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na karapat-dapat sambahin. At sinabi pa rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alam innahu la ilaha illallah. Fa'alam innahu la ilaha illallah. Dapat mong mabatid, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang sino man ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allah. Okay, so napakalinaw po na ang batayan na ating binanggit dito ay ang Allah ay siya lamang ang may karapatan
at ang karapat-dapat na sambahin. Okay? So, ibig sabihin, wala nang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban pa sa Kanya. So, ano nga ba ang tunay na kahulugan nito ng salitang La ilaha illallah? Yung ito po yung kung ating makikita po sa ating screen, ano nga po ang tunay na kahulugan nito? Kapag sinabi nating La ilaha illallah, okay, ayon sa ating mga scholar, ang sabi nila, ang kahulugan nito ay La ma'buda bihaqqin illallah. Ibig sabihin, wala ng ibang tunay o karapat-dapat na Diyos na sambahin maliban sa Allah. Okay, ito po ang kahulugan nito, walang tunay o karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah. Okay, dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay alamin din natin na may mga maling kahulugan nito. Mga maling kahulugan nito. Ano yung mga maling kahulugan nito? Ibig sabihin yung mga maling pagpapakahulugan sa La ilaha illallah. So sinabi natin kanina na ang kahulugan ng La ilaha illallah ay walang tunay o karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah. Ito po itong naka-highlights, no. Yan po ang tunay na kahulugan ng La ilaha illallah. Ibig sabihin, may mga maling kahulugan nito. Yung iba kasi sasabihin nila, halimbawa yan, halimbawa ito ang kanilang sasabihin, walang sinasamba maliban sa Allah. Okay? Ito ay mali dahil ang kahulugan nito ay lahat ng sinasamba ng tunay o hindi tunay ay ang Allah. Kaya mali na sabihin, walang sinasamba maliban sa Allah. Kabilang din sa maling pakahulugan nito, walang tagapaglikha maliban sa Allah. Bakit mali? Dahil ito ay bahagi lamang ng kahulugan ng La ilaha illallah at hindi ito ang tinutukoy sa La ilaha illallah. Kung sakaling ito man ang kahulugan ng La ilaha illallah, ay bakit pa kailangang magtalo ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang pamayanan, gayong naniniwala sila dito na ang tagapaglikha ay ang Allah lamang. So mali po na sabihin natin walang tagapaglikha maliban sa Allah. Pangatlong maling pakahulugan nito, walang pagsasabatas maliban sa pagsasabatas ng Allah. Bakit ito mali? Dahil ito ay bahagi din lamang ng kabuuang kahulugan ng La ilaha illallah, ngunit ito ay hindi sapat at hindi ito ang tinutukoy na kahulugan ng La ilaha illallah. Kung sakaling itanggi natin o itangin natin ang Allah sa kanyang pagsasabatas, ngunit sasambahin ang iba pa maliban sa kanya, ay paano natin maisakatuparan ang tauhid? So kung kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tandaan po natin, nawa ay makita natin ito sa ating screen, ito pong tatlo na naka-highlights po, na mga maling kahulugan nito na sabihin nating walang sinasamba maliban sa Allah, o di kaya walang tagapaglikha maliban sa Allah, o di kaya walang pagsasabatas maliban sa pagsasabatas ng Allah. So mali po yun na sasabihin natin na yun ang kahulugan ng La ilaha illallah. Bagkus ang tunay na kahulugan nito ay walang tunay o karapat-dapat na sambahin maliban sa Allah. Okay, so nawa po ay naging malinaw ito sa ating lahat. Pipicturean mo ba, bro? Okay. So, ngayon po ay kukuhanin natin ang mga haligi ng La ilaha illallah. Ang kahulugan ng La ilaha o mga haligi ng La ilaha illallah. At ito po ang may advice ko rin sa aking mga kapatid sa Islam na kapag tayo po ay mag-imbita sa mga hindi Muslim, sa mga non-Muslims, kung nais natin silang imbitahin sa Islam, ay kailangan nating ipaalam sa kanila o kailangan nating sabihin sa kanila ang mga haligi ng La ilaha illallah bago nila ito tuluyang bigkasin. Yung ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So, kinakailangan na i-explain muna natin sa kanila ang haligi ng La ilaha illallah.
Ano nga ba ang kahulugan ng la ilaha illallah at saka ang tatawag na haligi nito? Dahil ang la ilaha illallah ay mayroon po dalawang haligi. Ang unang haligi po nito ay ang tinatawag na an-nafi. An-nafi na ang ibig sabihin ng an-nafi o di kaya ay ang pagtanggi. Ang pagtanggi, anong ibig sabihin ng pagtanggi dito? Ibig sabihin ang pagtanggi sa pagsamba sa anuman o sinuman maliban sa Allah. Ibig sabihin, tatanggihan mo na kung sino man o anuman ang sinasamba mo noong ikaw ay hindi pa sasaksi sa kaisahan ng Allah. Ibig sabihin, halimbawa kung sabihin nating ikaw ay isang Roman Catholic at ang iyong sinasamba ay si Jesus. O di naman kaya kung ang sinasamba mo ay mga iba't ibang mga rebulto, iba't ibang mga santo. So kailangan mong itanggi. Okay? Kailangan mong tanggihan ang pagsamba sa dati mong paniniwala sa pananampalataya mo dati bagkus ito na yung pangalawa na haligi ng la ilaha illallah bagkus papatibayin mo na wala ka ng ibang Diyos na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah o maliban sa Allah. Kaya ang pangalawang haligi ng la ilaha illallah ay tatawag na al-ithbat. Al-ithbat o di kaya ang pagpapatibay. Okay? Okay? Okay, pag sinabi ng illallah, o di ba sinabi mong ashhadu alla ilaha illallah. Okay, ashhadu, ako ay sumasaksi. Allah, na wala ng ibang tunay na Diyos. Ilaha, okay, tunay na Diyos, illa, okay, maliban, illallah, maliban sa Allah. Kaya, kung mapapansin natin na ang la dito sa la ilaha illallah, ito po yung la, ayan yung la ilaha illallah. Yung la dito ay yung tinatawag nilang lamun nafi o di kaya la na kung saan pagtanggi. Okay, tatanggihan mo kung ano man yung dati mong paniniwala, kung ano man yung dati mong pagsamba, kung sino man at ano man ang iyong sinasamba at papatibayin mo na sasamba ka lamang sa tunay at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allah. Okay, na ang kahulugan nito ang pagpapatibay ng pagsamba para sa Allah lamang ng walang katambal. Okay, so ulitin po natin, ang dalawang haligi ng la ilaha illallah ay unang-una ang pagtanggi, okay, di kaya tinatawag na an-nafi, tanggihan mo kung ano man ang o sino man ang sinasamba mo noon, bagkus papatibayin mo. At pangalawa itong al-ithbat, pagpapatibay, na wala ka ng ibang karapat-dapat na sambahin na tagapaglikha o Diyos na tagapaglikha maliban sa Allah lamang. Ano ang batayan natin dito mga kapatid sa pananampalataya? Ang batayan po natin dito ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pinakamalapit nitong pagkasalin, kung kaya sino man ang hindi naniwala sa lahat ng sinasamba bukod sa Allah, ito ay pagtanggi at ang sinabi ng Allah na sa makatuwid ay naniwala sa Allah, siya ay mananatiling matuwid sa tamang landas at pinanghahawakan niya ang din sa mahigpit na kaparaanan at hindi na siya maihihiwalay pa sa din na ito ay nangangahulugang pagpapatibay. Okay? Ano pa ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّنْ تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. At alalahanin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong sinabi ni Ibrahim alaihi salam sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan na sila ay sumasamba sa katulad ng sinasamba ng iyong sambayanan o Muhammad.
walang pag-aalinlangan. Ako ay walang pananagutan sa inyo sa anuman na inyong sinasamba bukod sa Allah. Ito ay tatawag na pagtanggi. Samantala ang sinabi niyang maliban sa kanya na lumikha sa akin ay pagpapatibay. Dahil katiyakan na walang pag-aalinlangan, gagabayan niya ako sa pagsunod sa daan ng patnubay. So ito po ang katibayan natin mga kapatid, na ang haligi, ang dalawang haligi ng La ilaha illallah ay ang pagtanggi, an-nafi, at saka al-ithbat, ang pagpapatibay. Tanggihan mo tanggihan mo na kung ano yung dati mong pananampalataya at patibayin mo na ang wala ka ng ibang sasambahin maliban sa Allah. So, yun po, malinaw po sa atin ang dalawang haligi ng La ilaha illallah at ang kahulugan nito. So, na kung kaya ay kailangan nakikinabang ang isang tao sa pagsasabi niya ng La ilaha illallah. Kailan siya makinabang? Kapag sasabihin niya ang La ilaha illallah. Una, ayan, kapag naunawaan niya ang kahulugan nito. Ano ulit ang kahulugan nito? Ang kahulugan nito, walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At pangalawa, kapag naisabuhay niya ang mga katuruan nito at tinalikuran ang pagsamba sa iba pa maliban sa Allah. Okay? So, kapag isinabuhay natin ito ang mga katuruan nito, ng katuruan ng La ilaha illallah, at tinalikuran natin kung ano man at sino man ang sinasamba natin noon maliban pa sa Allah, ay dito po mapapakinabangan natin ang pagsasabi natin ng La ilaha illallah. Okay, so nawa po ay nakapagdulot ako sa inyo ng kaalaman at insyaallah ang paksa ang paksang tatalakayin natin sa susunod na meeting natin ay